harvest na natin for today's video guys ay dyan yung ating ube. Titingnan natin kung may laman ba siya. Pero ang harvestin lang natin ngayon ay mga kalahati. Kasi ang kailangan lang natin ay 7 kilo. So ang tinanim kong ube this time guys ay limited lang. Kasi as in konting-konti lang itong hilera lang na to. Kaya yun ang gagawin natin this time. So tatanggalan muna natin sila ng mga stick. Ayan, at ibababa natin sila para mas mabilis natin silang magawa. Tapos sinisilip-silip ko lang guys, baka meron tayong makitang mga pampula na katulad nito. Ayan, para hindi siya masayang. So mauuwi din natin yan. Kahit anong bagyo, anong lakas ng hangin na dumating, kung makikita nyo, still standing sila. Kasi kapag gumagapang sila dito, binababa ko lang silang ganyan para hindi sila mabuwag ng hangin. So dito guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, dahil may taglamig dito sa Japan, ay 4 na buwan hanggang 5 buwan lang kami pwedeng makapag-harvest dito ng mga crops katulad ng kasaba, ube, ng tubo, at kung ano-ano pa. Kasi marami nagko-comment dun sa mga ina-upload ko na medyo bata pa daw mga crops na hina-harvest ko at maliliit pa, dapat hindi ko na muna daw i-harvest. Sa totoo lang guys, kahit gustuhin ko man na 1 year silang abutin, ay hindi po pwede dahil meron pong taglamig at tagyelo dito sa Japan. Kaya kung hindi ko sila i-harvest ay hindi ko sila mapapakinabangan at mabubulok na lang sila, gawa ng malulusaw sila sa sobrang lamig, ay magpo-frozen hanggang ilalim yung kanilang bunga o laman. Pagkatapos natin siya tanggalan ng mga dahon, ang gagawin naman natin ay papalahin muna natin yung ilalim kung saan ay mabubuhaghag natin sila ng konti para hindi natin mabasag yung ating kasaba. Ang palatandaan guys na naging okay yung ating mga pananim ay mayroon siyang bukol. Ayan, nakikita nyo nakabukol siya. Yung dares natin ay wala, halos nakabukol. Ayan, may order pa naman tayong 7 kilo, no? At ito lang yung kasaba natin na tanim. So, nire-release ko lang siya kasi puno yung freezer ko. Magtitira lang ako siguro mga 2-3 kilo lang sa aking freezer, o yung mga kalahati na yan ay sa atin na. Kaya ito lang yung ating ibebenta. Itong nandito natin guys, ayan, kung makikita nyo, ito sure na may laman kasi nakabukol na siya. Ayan. Pero gano'n siya kalaki, hindi natin masusure, no? So, gano'n din yung gagawin natin. Kailangan natin ilus yung kanyang lupa. Ayan. Buhagag yung lupa nila dito, kaya lang dry, no? So, hindi nga tayo nakakapagdilig. At sa sobrang lago nila, guys, hindi sila pinapasok ng tubig. Kaya kung makikita nyo, nakalayo ako ng 1.5 dangkal para hindi natin masugatan yung ating ube. I-scoop natin siya sa pinakamalalim para hindi natin mabasag kung sakaling siya ay malalim na. Malambot lang yung lupa natin dito guys kasi nga binuhaghag natin to bago natin siya taniman. So ayan guys, meron na tayong nakuha na 0.5 kilo. Itong variety na to guys ay iba dun sa mga common na nakikita nating ube sa atin sa Pilipinas. Ito ay yung parang hugis paa na ube. Alam nyo guys, late ko na na-realize na nakapagtanim ako ng ube sa same spot din. Yung ube natin nun at kamote magkakadikit. So ayun yung kamote natin and then ito yung ube natin. So possible na same spot yung napagtaniman natin. Yung pagdating dito, nag-i-stop siya, nagpa-flat siya kasi ibig sabihin yung area na nasa ilalim na yun ay matigas na. Ayan guys, pang report pa lang natin yan. Patay tayo. 7 kilo yung order sa atin. So sakala ko ang laki, puro putik lang pala. O ayan guys, 1 kilo na yan. Ayan. Lilit ng ube natin guys. Doon sa mga umu-order pa sa akin ng ube ay pagpasensyahan nyo na po guys, wala na akong maibigay sa inyo dahil talagang ngayong taon na to napakakunti lang po talaga ng tinanim ko kasi hindi ko na expect talaga na makakapagbenta pa ako dahil ang sabi ko nga pansarili ko na lang kasi medyo nahirapan talaga ako nung last year. Sobrang dami kong tanim ng ube, ang dami nating na benta, pero guys masakit kasi sa balakang talaga yung maghukay lalo na kung mag-isa lang ako, lalo't nandito na yung apo ko, so hindi ko na magawa. At yung ating kasaba nagawa natin ng paraan, pero ating ube ay hindi pwedeng gawan ng paraan na katulad nung ginawa natin sa kasaba na bubunutin lang natin kasi medyo mas malutong yung kanyang vines, hindi siya katulad ng kasaba na pwedeng haltakin gamit yung na-invento natin na tools. Yan lang yung ating order. Ang problema pa guys, nabasagan pa ako, puro basag pa yung nangyari sa akin. Ayan, kasi malalalim. Ayan, pinagbigyan ko lang talaga sila na maka-order sa atin kasi puno talaga yung freezer ko, kaya hindi rin ako supposed to be dapat gamit ko lang talaga yan, kaya
isang hilera lang talaga tinanim ko. Hindi katulad last year ay 3 hilera siya. Tapos paano naman ako mag-package guys ay ganito yung ginagawa ko. Sinusukat ko na muna sila kung ilang kilo yung order sa akin. And then pinapangalanan ko na yung per box nila para hindi ako malito. And then kung 1 kilo halimbawa o 2 kilo, tinitimbang ko siya sa loob lang ng 1 kilo. Pero nag-excess ako guys ng mga ilang grams ba yun para hindi na maisama yung balat dun sa kinikilo. So hindi ko siya sinasakto ng 1 kilo. And then pagka nilalagay ko na siya sa kahon, naglalagay ako ng ipa, gumagamit ako. Libre lang kasi yan dito sa amin guys. Kasi yan yung magpo-protection sa kanila na para hindi sila aalog-alog, hindi sila magasgasan doon sa kahon natin. And then para cushion nila ba. Plus hindi sila mag-aamag doon sa loob ng box natin sa loob ng 2 araw. Tapos nag-add na rin ako ng mga kasaba tangkay para sila na mismo yung magtatanim next year, hindi na sila bibili sa akin. Guys, yung mga bagahin natin para tomorrow kasi gabi na, wala nang ganitong oras at mag-maga natin siya isisend. And then ganyan itsura ng bahay ko guys. Look, sobrang pagod ko, maghapon ako nag-farming today. Tapos ang OA pala nun kay ate, kay Manay, kay Nanay. At ayan, yung mga ipa na yan, nakikita nyo na yan, galing yan dun sa pinaglagyan natin. Kasi kapag ka nagpapackage ako ng mga ganyan, nilalagyan ko sila ng ipa guys. Kasi yun yung parang hindi mag-amag, ma-absorb nung ipa yung moist nung kasaba at nung ube, yung sa labas lang nila. Kasi nga, pagka wala nun guys, aamagin sila habang sila ay nasa deliver for 2 days. O yun ang gamit talaga nun. At magagamit nilang pataba yun. Kaya ayan ang itsura ng bahay ko. Tapos yung natira na yan guys ay i-grated naman natin yan para reserva natin para sa New Year at pambenta natin. So ayan, nasa talaga ng katawan ng lola nyo kasi ako lang talaga lahat naghukay ng kasaba at ng ube. So ayan yung ibang ube natin. Ayan, ito yung mga nabasag-basag ko. Hindi ko na sinama sa bininta kasi puro basag na siya. Ayan. Diba? Habang hinuhukay ko siya, basag ako ng basag. So ayan, ito yung mga i-grated natin. Ang dami natin i-grated pero baka bukas na guys kasi sobrang sakit na talaga ng katawan ko. And then bukas maaga kami pupunta sa ni Ate Aska sa fashion show niya. And then ito yung ipa. So ilalabas natin ito para mabawasan yung alikabok kasi kanina pa ako bahin. Sobrang alikabok. Dito na kayo kay Sweet Life TV everyday.